may tanong ako sa iyo bago tayo tumalon sa kwentong ito. Bakit tuwing bagong taon sa Pilipinas, parang may ritual tayong pinagsasabay-sabay, ingay, handaan, pamahiin, at minsan, panganib? At kung tatanungin kita ng diretsahan, kailan ba talaga nagsimula ang pagsalubong natin ng bagong taon sa ganitong style? At bakit hanggang ngayon, kahit papasok na ang 2026, hindi pa rin nawawala ang paputok sa usapan? Kasi aminin natin, sa bawat salubong, may dalawang Pilipinas na sabay umiiral. Yung una, masaya, medianoche, pamilya, yakapan, bagong simula. Yung pangalawa, nakakakaba, putok sa kanto, boga, ilegal na paputok, at mga balita na napuputukan, napuputulan, o napapaso. At sa gitna ng dalawang iyon, nandun ang tanong na parang misteryo taon-taon. Bakit hindi tayo natututo o umuunti na nga ba ang nasasabugan? Balikan muna natin ang pinagmulan. Yung bagong taon na January 1 na ginagamit natin ngayon ay hindi native na konsepto sa pre-colonial calendar ng maraming komunidad kasi iba-iba ang sistema noon. May mga panahon ng ani, lunar cycles, at lokal na ritual ng renewal. Pero nung dumating ang Spanish colonial period, pumasok ang Western calendar system at kasama dito ang pagkilala sa Enero 1 bilang official start ng taon, bilang bahagi ng mas malawak na pagpasok ng mga institusyon at kaugalian mula sa kanluran. At dito na papasok ang isang clue kung bakit medianoche ang tawag natin sa handaan. Sa mismong pagsalubong, medianoche ay Spanish, literal na hating gabi. Meaning, ang tradisyong maghanda ng pagkain at magsalo sa oras ng pagpasok ng bagong taon ay nagkaroon ng pangalan na galing mismo sa kolonyal na wika. Pero hindi ibig sabihin nito na Spanish lang ang bumuo ng bagong taon natin dahil habang ang petsa at pangalan ay may kolonyal na pinagmulan, ang laman ng ritual ay halo-halo. May pre-colonial elements tulad ng paggawa ng ingay para itaboy ang masamang espiritu. At may Chinese symbolism din na pumapasok sa idea ng swerte at kasaganaan. Kaya uso ang bilog na prutas, bilog na hugis na parang barya, at pagkain na pang-attract ng prosperity. Kung gusto mo ng mas visual na time machine, may mga lumang account pa na nagpapakita na noong late 19th century, may mga bahay sa Manila na nagho-host ng New Year gatherings na may kainan, bisita at selebrasyon. Ibig sabihin, matagal ng buhay ang culture ng social New Year celebration kahit iba pa ang anyo kumpara sa ngayon. So kung isusummarize natin ang origin story, ganito. Ang Pilipinas, dahil sa halo ng kolonyal at lokal na impluensya, gumawa ng sariling bersyon ng pagsalubong. May Western calendar date, may Spanish name na medianoche, may pamahiin na lumakas sa kulturang Pinoy, at may family-centered na handaan na naging core ng buong gabi. Ngayon, punta tayo sa pinakamaingay na character sa kwento, paputok. Kung mapapansin mo, parang hindi kumpleto ang New Year sa atin kapag walang putok. Historically, yung ideya ng noise to scare bad spirits ay matagal nang umiikot sa maraming kultura. Kahit sa Pilipinas, may tradisyon ng pag-iingay, pagpatunog ng lata, pag-ikot ng coins, pagsigaw, at kung ano-ano pa. Pero nang pumasok ang modern pyrotechnics at firecrackers, napalitan ang simpleng ingay ng mas delikadong ingay. Isang ingay na may kapalit na paso, putok ng kamay, at minsan, buhay. At dahil doon, nagkaroon tayo ng mga batas at regulasyon. Una, may Republic Act No. 71A3, kilala bilang Firecracker Law, na naglalayong i-regulate at i-control ang manufacture, sale, distribution, at paggamit ng firecrackers at iba pang pyrotechnic devices. Ibig sabihin, hindi ito simpleng bawal o pwede, kundi regulation framework para sa public safety, order, at security. Pero kahit may law, taon-taon pa rin ang injuries. Kaya pumasok ang mas matapang na policy move, Executive Order No. 28, Series of 2017.
Ang core ng utos na ito para mabawasan ang risk ng injuries at casualties. Ang paggamit ng firecrackers ay dapat i-confine sa community fireworks displays. Ibig sabihin, hindi individual na kanya-kanyang sindi sa kanto, kundi controlled, permitted, at supervised community display. At hindi lang ito papel. May implementing guidelines at yearly reminders mula sa mga ahensya, lalo na ang DILG, na paulit-ulit na naglalabas ng memo circulars at guidance sa LGU kung paano i-enforce ang Community Fireworks Display Rule, permits, designated zones, at coordination sa PNP, FP, at DOH. So kung tatanungin nga natin, nagpasa ba tayo ng batas tungkol sa paputok? Ang honest answer, matagal na. May batas sa regulation, may executive order na naglilimita, at may local ordinances na mas naghihigpit pa sa ilang lugar. Ang mas malaking tanong, na ipapatupad ba ng pantay at sumusunod ba ang tao? Kung overall history ang pag-uusapan, may mga taon na bumababa ang injuries kapag mahigpit ang enforcement, kapag maraming LGU ang nag-push ng community displays, at kapag malakas ang campaign ng Iwas Paputok ng Department of Health. Pero may mga taon din na tumataas, lalo na kapag dumadami ang illegal at high-powered na paputok at kapag bumabalik ang old habit na kanya-kanyang sindi. Ito ang pinaka-latest na pre-New Year snapshot para sa kasalukuyang season bago ang pagsalubong ng 2026. Ayon sa Department of Health data na binanggit sa isang ulat, may 112 fireworks. Related injuries mula December 21 hanggang December 28 at sinabi ring mas mababa ito kumpara sa parehong period noong nakaraang taon. Pero heto ang twist na maraming hindi alam. Sa karamihan ng seasons, ang numbers bago ang mismong New Year's Eve ay madalas mas mababa. Tapos biglang tumataas pagkatapos ng December 31 hanggang January 1 kasi doon talaga ang peak ng pasabog. Kaya hindi pa ito final scoreboard, kundi early warning report. Parang trailer pa lang ng pelikula. Para makita natin ang pattern, tingnan natin ang previous season. Sa holiday period na DEC 2024 hanggang early January 2025, umabot sa hundreds ang injuries sa mga updates at may ulat na umabot pa sa 843 by early January na ikinumpara sa prior year. Ibig sabihin, kahit may enforcement at awareness, kapag maraming illegal devices, sumisipa pa rin ang injuries. At kung bakit madalas lumalala, ito yung consistent culprit, illegal at improvised devices. Sa mga DOH bulletins at news reports, paulit-ulit lumalabas ang mga pangalan tulad ng Boga, 5-star, Piccolo at iba pang ipinagbabawal o delikado. At ang madalas na biktima ay mga bata at kabataan. Kadalasan lalaki na either naglalaro, nag-e-experiment o napapasabay sa barkada. Kaya ngayon, habang papalapit ang 2026, mas naging aggressive ang enforcement. May reports din na PNP ay naghihigpit sa inspections ng firecracker stores at binabantayan ang illegal sellers dahil marami sa injuries ay iniuugnay sa oversized at high-powered illegal firecrackers. Ngayon, kung alam na natin ang pattern, bakit may mga taong pumipili pa rin ng panganib? Kahit alam nilang pwedeng isang segundo lang ang pagitan ng saya at habang buhay na pagsisisi. Kung papasok na ang 2026, ano ang mas gusto mong pamana sa sarili mo at sa pamilya mo? Ingay na lilipas sa isang gabi o kaligtasan na dala mo hanggang buong taon?